Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Wallet natangay sa pag-atake ng kawatan sa nakaparadang sasakyan, kuha sa CCTV. Bandera Headlines. Motorsiklo lumiyab ngayong umaga sa Delta Bridge sa lungsod ng Cotabato. Bandera Headlines. Dalawang silid-aralan sa Sultan Kudarat Province tinupok ng apoy. Bandera Headlines. Agri-Party List Representative Wilbert Manoy Lee umatras na sa senatorial race sa 2025 midterm election. Bandera Headlines. Panibagong municipal police station sa Kapatagan, Lanao del Sur bukas na sa publiko. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera, araw po tayo ngayon ng Lunes, ika-10 sa buwan ng Pebrero 2025. Napapakinggan sa dial ng inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM. Napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable. At sa inyong mobile phones, mapapanood live sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita, Sabino Heberona, at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita. Ikinalulungkot ng Cotabato City Police Office ang naganap na aksidente sa kalsada o hit and run sa Sesame Street, Barangay Rosario Heights 3 sa lungsod ng Cotabato, kung saan isang bata ang nabundol ng isang pulang Mitsubishi Strada na may plakang ABG 6068 na nagdulot ng malubhang pinsala sa biktima, at ito ay nangangailangan ng agarang aksyon upang matiyak ang katarungan at proteksyon para sa biktima at sa komunidad. Hinihikayat na ang kapulisan at ng kagawaran ng tagapatupad ng batas ang voluntaryong pagsuko sa mga otoridad ng nasabing sospek upang maiwasan ang anumang komplikasyon at upang mapanatili ang maayos na proseso ng batas. At kusang loob na pagsuko ay isang hakbang tungo sa pagsasaayos ng sitwasyon at pagbibigay ng hustisya sa biktima. Nananawagan ng kapulisan sa publiko na magbigay ng anumang impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Ang Cotabato City Police Office ay patuloy na magbabantay upang mapanatili ang kaayusan at katarungan sa komunidad. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, sa pool sa CCTV footage ang isang lalaki na mabilis na sumalisi sa nakaparadang sasakyan at pagkuha o pagtangay sa wallet ng biktima. Sa pagtutok ni Riza Kamid, kabanderang Riza, ibandera mo. Bandera Live Report. Sa pool sa CCTV footage ang isang lalaki na mabilis na sumalisi sa nakaparadang sasakyan na at ninagawang naiwang wallet ng biktima sa loob. Makikita na mabilis na namataan ng kawatan ng kotse na walang sakay habang nakaparada sa Poblacion 5, Cotabato City upang sana ay magpaayos ng gulong, kaya agad itong sumalisi upang nakawin ang wallet ng biktima sa loob ng kotse. Matapos gawin ng krimen ay agad na itong kumaripas ng takbo papalayo sa mga biktima. Kung sino man ang nakakaalam sa pagkakakilala ng sospek ay maaaring makipag-ugnayan sa mga kapulisan.
Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Rise Kamid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, nagdulot ng pagkabuhol-buhol ng trapiko sa Delta Bridge sa Cotabato City sa hangganan sa pagitan ng bayan ng Sultan Kudarat matapos lumiyab ang isang motorsiklo na XR200 na kulay pula pasado alas 7 ng umaga ngayong araw ng Lunes. Kinilala ang may-ari na naturang motorsiklo na si Lito Dimalen, residente ng barangay Poblasyon Pagalungan, Maguindanao del Sur. Ayon sa may-ari, 4 na araw pa lang nitong nabili ang nasabing motorsiklo at kasalukuyang binabagtas ang kahabaan ng National Highway papuntang trabaho. Pagsapit nito sa naturang tulay ay bigla na lamang itong lumiyab at di na nakayanan pa ang apulahin dahil sa lakas ng pagliyab ng apoy. Dahil dito ay nagdulot ng matinding trapiko sa nasabing tulay. Sa ngayon ay balik normal na ang daloy ng trapiko sa nasabing pangunahing tulay ng lungsod. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, sa iba pang mga usapin, 2 silid-aralan sa Sultan Kudarat Province tinupok ng apoy ngayong araw ng Lunes. Sa pagtutok ni Riza Kamid, kabanderang Riza Ibandera mo. Bandera Live Report. Tinupok ng apoy ang 2 silid-aralan sa Tagadtal Integrated School sa Barangay Colyob, Palimbang, Sultan Kudarat Province ngayong araw ng Lunes. Ayon sa nakalap na impormasyon, wala namang naiulat na nasaktan ng mga estudyante dahil agad naman na nakalikas ang mga ito maging ang mga guro bago pa man malamon ng apoy ang mga silid-aralan. Inaalam pa sa ngayon ng BFP kung ano ang pinagmulan ng nasabing sunog. Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Rise Kamid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, usaping eleksyon, formal na ang inanunsyo ni Agri Party List Representative Manoy Wilbert Lee na siya ay aatras na sa pagkasenador sa 2025 elections. Ilan sa mga kadahilanan ng pag-atras nito sa senatorial race ay ang kakulangan sa makinarya sa pangangampanya sa iba't ibang panig ng bansa, lalo na't mag-uumpisa na bukas ang campaign period February 11. Napagkasunduan din aniya ng kanyang pamilya at ng kanyang mga staff na mas makakabuti pa na siya ay umatras sa pagkasenador kung hindi pa sapat ang makinarya nito sa pangangampanya. Wala raw kinalaman ang kanyang kalusugan sa pag-withdraw ng Certificate of Candidacy. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa pag-usap ko sa aking pamilya, sa aking campaign team at sa liderato ng Agri Party List, napagpasyahan ko po na mag-withdraw na sa pagtakbo sa pagkasenador. Isa po itong napakahirap na desisyon para sa akin, lalo pat naniniwala ko sa aking mga ipinaglalaban at nais kong dalhin sa Senado. Pero matapos nga ang team na pagdarasal, pag-iisip at konsultasyon, naniniwala rin ako na ito ang nararapat gawin sa pagkakataong ito. Sabi nga po, sometimes it is not the times you decide to fight, but the times you decide not to fight that makes the difference. Sa pag-iikot ko sa aking bansa, napagtanto ko na hindi pa talaga sapat ang makinarya na mayroon tayo ngayon para maabot ang lahat ng ating mga kababayan upang maipakilala at maipaalam ang ating mga ipinaglalabang advokasya. Naging malinaw po ito para sa akin na kailangan pa ng mas mahabang panahon para mapatibay ang pakikipag-ugnayan sa mga kapwa natin Pilipino at maging sapat ang kahandaan at makinarya para sa matagumpay na kampanya. Hindi man po ako tuloy sa pagtakbo sa Senado, patuloy ko pa rin pong isusulong ang aking mga advokasya para mapagaan ang pasanin ng ating mga kababayan, lalo na sa pagsusulong ng libreng gamot at libreng pagpapagamot para sa bawat Pilipino. Wala man sa katungkulan,
Isa sa buhay ko ang layunin kong gamot mo, sagot ko, para mabawasan ang pangamba ng ating mga kababayan sa pagkakasakit, sa takot na lalong malubog sa utang at kahirapan. Tuloy po ang pagtakbo ng Agri-Party List na lalo pong magsusumikap sa pagtupad ng mandato bilang kinatawan ng sektor ng agrikultura at ng mga mas nangangailangan na sektor sa lipunan. Ngayon hanggang sa matapos ang aking termino, higit ko pang matututukan ang mga itinataguyod ng Agri-Party List, kabilang na ang dagdag na suporta sa agrikultura, proteksyon sa ating mga magsasaka, mangingisda at local food producers na itinuturing nating food security soldiers para makamit ang murang pagkain para sa lahat. Sa aking pamilya, campaign team, mga staff, mga kaibigan, sa ating mga volunteers at supporters na nagtiwala sa akin mula umpisa bilang kinatawan ng taong bayan sa Kongreso hanggang sa paghahain ko ng kandidatura sa pagkasenador at higit sa lahat sa ating Panginoon, taos puso po akong nagpapasalamat. Kayo po ang nagsilbing inspirasyon ko para lalong pagbutihin ang trabaho at mandatong paglingkuran ang mga Pilipino. Sa kabila ng mga hamon, sa mga hinarap at patuloy nating hinaharap na laban, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong oras, lakas at dedikasyon. It has been both a humbling and inspiring experience. Kung wala po kayo, hindi po magiging posible ang mga naging tagumpay natin. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, panibagong Municipal Police Station sa bayan ng Kapatagan sa lalawigan ng Lanao del Sur bukas na sa publiko. Ang detalye sa pagtutok ni Riza Kamid. Kabanderang Riza, ibandera mo. Bandera Live Report. Personal na pinangunahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa at ni Kapatagan Mayor Raida Maglangit ang ribbon cutting ng panibagong Kapatagan Municipal Police Station nito lamang Sabado. Ang nasabing police station ay isa lamang sa pangako na tinupad ni Senator Bato de la Rosa para sa mga residente ng Kapatagan Lanao del Sur para sa mas ligtas at mapayapa na bayan. Hinihikayat rin nito lahat ng kapulisan na mas pagbutihin ang kanilang serbisyo at mas paigtingin ang kampanya kontra iligal na droga at lahat ng uri ng krimen sa bayan. Well, I would like to encourage them to continue doing their job well. Sa puso talaga ng serbisyo dahil importante yan talaga eh. Hindi lang porque pulis ka, tanggap ka lang ng sweldo at hindi mo didibdibin yung trabaho mo. So yun lang ang encouragement ko sa kanila. Trabaho lang tayo ng gusto dahil tayo po inasahan ng buong Pilipinas pagdating sa peace and order. So yun lang, trabaho lang tayo, trabaho. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, magsasaka na si Bainola Akang nabigyan na ng alagang kalabaw ni former Maguindanao Congressman Esmael Mangudadato. Matatandaan na namatay ang alagang kalabaw ni Babu Bainola nang mabagsakan ng eroplano sa barangay Malatimon ang Patuan, Maguindanao del Sur kamakailan. Agad namang tumugon si Esmael Mangudadato sa panawagan ni Bainola na mapalitan ang kanyang alagang kalabaw na katuwang nito sa araw-araw na pagsasaka at bilang hanap buhay. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, Team Aguila Medical and Outreach Program muling ikinasa sa Gindulungan, Maguindanao del Norte. Magbabalita si Kabanderang Riza Kamid. Kabanderang Riza, ibandera mo. Bandera Live Report.
Dinagsa ng mga residente ang Medical and Outreach Program ng Team Aguila sa bayan ng Gindulungan, Maguindanao del Sur ngayong araw ng Lunes. Pinangunahan ni Maguindanao del Sur Governor by Mariam Sangki Mangudato ang aktibidad kasama si Congressman Mohammed Dong Paglas, Maguindanao del Sur Vice Gubernatorial Candidate Benzar Ampatuan, Gindulungan Mayoralty Candidate Bobby Mitimbang at mga kandidato ng Team Aguila sa provincial level at municipal level ng Gindulungan. Maliban sa medical consultation, libreng gamot at tule, naghandog rin ang grupo ng wheelchairs, bigas, rice cooker, hygiene kit, food packs, electric fan, heater feeding program at iba pa. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Rise Kamid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, para naman sa ating public advisory, ipinapaalam po sa lahat ng magulang na ang Cotabato City National High School o Annex sa Donicero site na matatagpuan sa Rosario Heights 5 ay bukas na po sa maagang pagpapatala ng mga mag-aaral mula grade 7 hanggang grade 11 na magsisimula sa January 31 hanggang February 22, 2025. Karapatan po ninyo ang makapag-aral, kaya huwag nang patagalin at pumunta na po tayo upang makapagpadala sa Cotabato City National High School, Don Isero Site. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Lunes, ika-10 sa buwan ng Pebrero 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako ang inyong tagapagbalita Sabino Heverola para sa pinakarespetado sa news and current affairs. Bandera News Philippines, Basta Balita, ibandera mo. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwamagayway ang bandera ng